Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon. Pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay. Agbyag, Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Pulakay. Balbon, huli! Huli ka, Balbon! Huli ka, kalbo! Diba? Medyo ano tayo ng konti mga kaibigan, konting celebrate, pero deep inside natin mga kaibigan, syempre napusasan yung tao. Syempre ayaw natin na nakakakita ng ganun sa ating kapwa-tao kasi tao rin tayo mga kaibigan. Pero dahil sa nagkaroon siya ng atraso sa batas mga kaibigan, dapat itong panagutan mga kaibigan. Yun ang ano dito di ba? Boom boom! O di ba? Anak ng patuting oo. Ang pinaka maganda nito mga kaibigan sa buong topic na to mga kaibigan is ang problema kasi dito kay Bayot mga kaibigan. Kasi pag tumira ito mga kaibigan, personal. 'Di ba? Aatakihin ka talaga ito ng personal mga kaibigan dahil maaaring ito'y nabayaran o ito'y nautusan. Vice versa lang yan mga kaibigan. Yun ang nakikita kung ano dito mga kaibigan. Walang halong biro yan mga kaibigan kasi pakinggan natin mga kaibigan. O yan na. Go. Mayor action team mga kaibigan yung kumana dito mga kaibigan. Kasi yung ginawa naman niya kay Yorme mga kaibigan hindi talaga maganda mga kaibigan Yun talaga yung yung sinasabi na talagang libelous mga kaibigan, yung ganun, yung intent mo sa pagsasalita mo is talagang yung masama talaga yung intention mo. Gusto mo talagang sirain yung pagkatao nito mga kaibigan. Ganun yung nun Ganun yung dating nun mga kaibigan Kaya ito nagkaroon ng mga libel na kaso mga kaibigan. Yung mga karamihan dito mga kaibigan is mga humahawak ng posisyon sa gobyerno, tapos malalaking tao mga kaibigan na pinagmumura lang niya ng ganun-ganun lang mga kaibigan, di ba? Pwede mo namang bigyan ng reaksyon niya, pwede mo namang kontrahin yung mga sinasabi niyan Pero kasi kung murahin niya talaga mga kaibigan, wagas talaga, di ba? Pwede mo naman sabihin anak ka ng teteng, anak ka ng tipaklong, o anak ka ng patuting. Anak ng patuting talaga, oo. Tingnan natin mga kaibigan. Ako, pag ganun kaagad sa cellphone mga kaibigan. Bayot talaga, oo. Walang magagawa lahat yan. Kahit sinong tawagan mo, kailangan talagang iserve sa'yo yan. Diba? Kung ikaw, kayo talagang tinuturing kang high value person, hindi ka talaga pupusasan. Libel lang yan Pwedeng hindi ka talaga pusasan dyan sasama ka lang ng Pero pag pinusasan ka mga kaibigan, ibig sabihin nun, notorious ka. Yun si Colonel Rosalino Ibay Jr. mga kaibigan. Diba? Kilala to ng kilala ko. Diba? Kamag-anak ng isang kaibigan ko. Tapos kabrad ng kuya ko. Kabrad dito sa Mason mga kaibigan, Mason. 'Di ba? Nagpunta to nung basta huwag na natin pag-usapan mga kaibigan. Tapos ito mga kaibigan, ito yung klase ng pulis, si Colonel Rosalino Ibay Jr. mga kaibigan. Ito yung klase ng pulis na yung talagang yung nag-guide dito mga kaibigan nung nagsimula siya sa PNP. Hindi lang ako sigurado mga kaibigan kung nagsimula ito ng PO1 mga kaibigan sa Philippine National Police natin mga kaibigan, kasi ang niya, graduate siya ng BS sa Criminology mga kaibigan, yung Bachelor of Science in Criminology mga kaibigan. Ganun, graduate siya ng ganun mga kaibigan. Pero kung graduate ka ng ganun mga kaibigan, hanggang lang halos ang mararating mo mga kaibigan, hanggang magretiro ka, ang mararating mo lang ay sarhento. Kung makaretire ka ng full-fledged na sarhento, pag retire mo, yung tawag dito, second lieutenant.
pag nagretiro, mga kaibigan. Pero itong kasi ng pulis na ito, mga kaibigan, itong Rosalino Ibay Jr. na ito, mga kaibigan, napadikit ito sa isang opisyal, napayuhan ito ng isang opisyal na gentleman, di ba? Na okay, ganito yung gawin mo, ganyan yung gawin mo, ganito, ganyan. Tinulungan ito, mga kaibigan, kung sino man yung mentor nitong opisyal, mahirap na pangalanan. Saludo sa iyo, sir, di ba? Ang gentleman, di ba? To nagpursigi ngayon itong si Colonel Ibay, mga kaibigan, na makakuha ng master degree in public administration plus the performance na ginagawa niya, mga kaibigan, kung saan siya napapadistino, mga kaibigan. So hinahandle itong maigi nung kanyang mentor. Yun ang kwento sa akin, mga kaibigan. Siyempre mahirap tayo magpangalan, di ba? So ang laking step, mga kaibigan, yung yung performance plus yung schooling niya, mga kaibigan, ng masters ng public administration. Kasi hindi ka pwedeng maghawak ng ng matataas na posisyon, lalo na mga colonels, di ba? Hindi ka makakahawak ng ganyang posisyon, mga kaibigan, kung wala kang masteral. Yun ang real talk diyan, mga kaibigan, di ba? Kaya swerte talaga yung yung may mga masteral. Yung iba nga dyan, nag-aaral pa ng pagka-abogado, ganito, ganyan. Pero yung masteral ng public administration, mga kaibigan, napaka-importante yun para sa promotion. So, ituloy natin, mga kaibigan. Bait pala nito, mga kaibigan, eh. Opo, po at opo. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, eh. Oh. Oh, tiga Manila Police District, headed by Colonel Rosalino Ibay Jr. O, di ba? Ito, alam na nasampahan siya ng libel, mga kaibigan. Ini-ignore niya yung yung kanyang mga subpoena, 'di ba? Kailangan doon umating ka doon sa subpoena, tapos pag yung tawag dito yung yung parang yung hearing na yung magpi-plead ka ng guilty or not guilty, 'di ba? Doon mo na pwedeng ilaban yung sarili mo. Kaya ito, asa lang ito, mga kaibigan, puro contact dito, contact doon, contact dito, contact ganyan. Pag nagpalabas na yung judge sa'yo ng wala ka na magagawa yung mga contact mo. O, di ba? Ito, mga kaibigan, aabutin to ng hanggang excuse me, medyo inuubo tayo kasi lumamig na naman yung panahon sa labas. Swerte na to, mga kaibigan, kung makalabas ito ngayong linggo na to hanggang Biyernes, di ba? Pero malamang sa alamang to, mga kaibigan, baka abutin to ng Lunes. Yun lang yung nakikita ko dyan, mga kaibigan, kung hindi to makakapagpiyansa. Ayan na, nagkatotoo yung sinabi mo na nandito lang ako sa bahay ko, kahit anong oras puntahan nyo ako. Ayan na, pinuntahan ka na. O, tinira mo naman kasi ng tinira si Yorme. Si Yorme, mga kaibigan, kababata ko yan, mga kaibigan, eh. Kabagets ko yan, eh. Ako bagets din ako, eh. Si Yorme bagets din yan, eh. Sensya na. Saan inuubo-ubo tayo. Bagets din yan si Yorme, di ba? O halimbawa ayaw mo kay Yorme, di ba? Huwag mo siyang anuhin. Kumbaga, kung halimbawa ako ayoko kay Yorme, pero gusto ko yung nakikita kong ginagawa niya. O di ba? Siyempre kailangan purihin mo yung ginagawa niya, di ba? Kung sa political hindi kayo magkasundo, ayaw mo sa kanya sa political party, yung ganito ganyan, huwag mong personalin, di ba? Yun ang mahirap sa'yo kasi ang ginagawa mong laban, personalan, di ba? Kumbaga, paper banat, parang ganun, bayad muna bago banat, parang ganun yung nangyayari niyan, eh. Kasi tingnan natin, mga kaibigan, ha?
Eh, Colonel Iba, professional yan mga kaibigan. Lagi pa niyang kausap to mga kaibigan. Pinagtatawagan niya yata ito. Hindi niya alam na bina-background check na pala siya. Di ba? Lahat ng sasabihin mo, pwede natin gamitin laban sa'yo. Kung wala kang pugado, ang pugado magbibigay sa'yo. Yeah, okay. Thank you, brother. Oh, yun ang sinasabi ko, di ba? Hinalungkat ngayon yung ano mo, o di ba? Mayor Isko yan di ba? O kung tatakbo si Mayor Isko ng Vice President o Presidente, kung ayaw ko sa kanya, hindi ko siya babanatan ng ano. Kumbaga, ipopromote ko lang yung ano, yung kandidato na gusto ko. O kung siya naman yung magugustuhan ko, siya rin yung ipopromote ko, ganun lang yung mga kaibigan. Pero huwag mong tirahin ng ano, personal. Kumbaga, mas para sa akin, mas mabuting iboto si ano. Kasi ito, pagbasihan natin, ito yung mga nagawa ni ano, ito yung mga nagawa ni ano. Diba? Para magkaroon tayo ng comparison. Pero, huwag mong mumurahin ng ano, sagad hanggang buto. Anak ng patuting ka, oo. Dapat inanak ng teteng mo na lang kasi. Yan ang sinasabi ko sa'yo di ba? Nakaposas mga kaibigan, no? Okay lang, kung sinabi mo kanina, kung kay Mayor Isko, ano sabi mo? Ako hindi naman ako pagawa kayo nila. Hindi naman ako ano yan yung kumbaga yung ano, yung kumakanta na mga kaibigan, hindi pa nga napipitik mga kaibigan, kumakanta na kagad kumakanta na, hindi naman doon sa taga Maynila, napag-utusan lang siya Okay, kaya nga, ginawa mo yan kasi may nagsusul sa'yo. Ginawa mo yan kasi may nagsulsul sa'yo or maaaring may nagbayad sa'yo, di ba? Anak ng patuting ka. Naku mga kaibigan, naalala nyo ba nung tinira nito si Apo Lakay natin mga kaibigan? Hindi kaya may nagsulsul rin lang sa kanya? O di kaya'y merong anda na umiral mga kaibigan? Hindi kaya? Di ba? Ano natin ng konti Nag-meet kami ni Mayor. Una yung black ceremony. Hindi na niya maalala kung kailan sila nag-meet ni Mayor. Matatandaan ka ba ni Mayor? Sino ka ba? Anak ng patuting naman, oo. Nag-meet lang daw siya ng flag ceremony. Anak ng patuting talaga, oo. Kaya nga, ginawa mo yan kasi may nagsusul sa'yo. Ginawa mo yan kasi may nagsulsul sa'yo. Opo. Bait. Personal. Paano kaya mga kaibigan kung si Apo Lakay natin mga kaibigan naman yung ano dito? Yung humingi ng katarungan sa ginawa nito ni Ninyo sa kanya, mga kaibigan. 'Di ba? Sigurado mga kaibigan, pagka nasa ganitong sitwasyon na ulit itong si Ninyo mga kaibigan, siguradong ikakanta nito mga kaibigan kung sino yung nagsulsul sa kanya mga kaibigan para gawin yun kay Francis Leo Antonio Marcos sa kabila ng pagiging magkaibigan nila. 'Di ba mga kaibigan? Ayan. Nagbigay lang yung susul na yun. Napagiti yung si Daniel. Ayun yung problema. Sige naman. Kinanta na mga kaibigan Si Daniel daw Oblesa ba yung sinasabi mga kaibigan? Nasa tono naman pala palagi ito mga kaibigan. Hindi umubra ngayon yung mga tawag-tawag niya mga kaibigan. Walang nagawa. Di ba? May conversation naman kami. May ebidensya pa daw. Meron daw silang mga conversation. Siyempre, itong klase ng mga tao na itong mga kaibigan, kaya hindi natin ito pwedeng pagkatiwalaan. Dahil, kagaya ng mga Judas mga kaibigan, nakasama rin nito, mga traidor yan mga kaibigan. Talagang, pag yan ang mga kausap mo, talagang talagang i-record lahat ng usapan nyo, paladamahin kanya ng kwento-kwentong ganito, ganyan-ganito. Pero naka-record ka, anak ng patuting, oo. Sino pa yung mga gusto niya sirain sa'yo? Yun lang. Yun, inutusan siya para sirain yung isang tao. 'Di ba? Si Yorme. Diba? Anak ng patuting, oo. Hindi ganyan yung pag-vlogger ka ng political vlogger ka, wag mong personalin, wag mong durugin yung pagkatao nang wala kang pinagbabasihan.
Di ba? Maaari sana kung meron kang binabasa o itong sinasabi ko tungkol dito sa kandidato na to. Ito yan nakasulat o bahala kayo dyan mga kaibigan. Kung yan ang klase ng mga politiko na iboboto ninyo o ito naman isang klase ng ano, ito namang manok ko. Ito yung plataforma ng manok ko. O di ba? Ito yung mga patunay na may kakayanan itong manok ko na gawin ito. O di ba? Hindi ko alam dyan sa manok nyo kung ganyan din yung kakayanan niya. Parang ganun lang yung labanan dyan, anak ng patuting. Oo. Muta ka lang inam mo. O, ninyo. O kaya halak ka ng ina mo. O, di ba? Ay, ganun lang. Sa kasino pa, meron kang pinakita sa akin ng pinapicture. Ay, di ba ni Pacquiao? Ay, ako punta pa di ba naman si Manny Pacquiao kasama pala doon sa ano. Sino kaya yung nagbabayad rito mga kaibigan? Yun ang tanong dyan eh. Ang PDP laban yun. PDP laban, nagkalit-galit siya kay Ron Gonzaga. Ah, PDP laban. May mga kinalaman na sa politiko mga kaibigan. Meron pang Monsayok may binabanggit nito. Yun, kumanta na mga kaibigan. Tapos ito naman mga kaibigan, itong part naman na ito, ilalaglag na niya ng tuluyan mga kaibigan. Abutin to ng ilang araw dyan mga kaibigan bago makapagpiyansa to. Siguro, first time na siguro yung ganyan. Hindi ko lang alam mga kaibigan kung yung kaso ng libel na yung mga kaibigan, kung sa Facebook page ba yun na ginawa niya o sa Facebook Live o dun sa YouTube channel niya mga kaibigan, no? Diba? Basta ito, diretsa tayo. Dato, ikaw may gusto ha. Okay, hindi kami ha. Ayun na, laglagan na mga kaibigan. O diba? Mapapagkatiwalaan nyo ba yung ganyan tao mga kaibigan? Diba? Libel pa lang yan mga kaibigan, ilalaglag ka na. O, di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Sige. Hindi ka namin tinuturuan dito. Mabait na mo pala ito mga kaibigan. Hindi na kailangan turuan eh. Kumbaga, ikakanta na niya mga kaibigan. Nasa tono. Kaya gusto ko nang maayos na. So sabihin mo muna kung sino yung tatuan. Ayun no. DDS, anak ng patuting, dinamay pa yun. Damay pala yung isang DDS dito mga kaibigan, no? Daniel, ang pangalan mga kaibigan, Oblesa ba yun? Anak ng talagang politika talaga sa atin mga kaibigan, ano? Kaya ako talaga, talagang pinag-aralan ko yung politika, lalo na doon sa bayan namin sa Cavite, mga kaibigan, ng patuting, oo. Ang hirap ng sistema ng politika doon, mga kaibigan. Kaya pag election doon, mga kaibigan, umaalis muna ako. Ayoko talagang sa mga politiko, mga kaibigan, Kasi ako, neutral ako, mga kaibigan, Kung magugustuhan ko tong isa, kailangan magustuhan ko rin tong isa. Tapos, may the best man win. Parang gano'n yung labanan dyan, di ba? Tatawagan niya mga kaibigan yung kinukunan niya ng impormasyon. Pakinggan natin. Ay, Mars! Uy, Mars! Ng patuting. Mars, kailan mo ko patatala nung mga tarpaulin? Maganda yun. Oh, mga tarpaulin. Kasi itong tao na ito mga kaibigan, kausap ninyo mga kaibigan, is talagang pinupurso nito mga kaibigan, Sara Ran mga kaibigan. Hindi kasi natin alam mga kaibigan kung si Mayor Isko mga kaibigan is kukunin din ng isang political mga kaibigan. Hindi pa natin alam kung ano sa 2022 mga kaibigan Pero tayo, dito sa FFCI, sa FLM family, syempre kung sino yung itataas ni Francis Leo Antonio Marcos na kamay, and yun ang susuportahan natin, di ba? Showing of our loyalty to our boss Francis Leo Antonio Marcos, yung ating mentor, yung ating hero, di ba? Oh. Uy, kagabi, napanood mo ba yung live ni Kuya Banat Bay?
nga, sa sobrang basic ko eh. Oh, ang topic na kagabi, Robredo Moreno. Oh, Robredo Moreno daw mga kaibigan. So, politika yan mga kaibigan. Huwag muna tayo makisaw-saw dyan sa ano. Di ba? Ano ang bago kay ito? Meron kang ano, para awayin ko? Ayun, meron kang bago para awayin ko. O para ano mo, para i-discredit mo. Di ba? Pwede mo naman awayin. Politiko yan eh. Pwede mong punahin. Pwede mong awayin. Ng ano, yung simple lang. Yung tipong tatawanan ka lang ng politiko, pero yung pagmumurahin mo yung politiko ng ulo hanggang paa, ibang usapan naman. Yung pwede mo naman sasabihan ng ano eh, anak ng teting ka eh. Anak ng patuting ka eh. Oo. Murahin mo yung murang walang ibig sabihin, 'di ba? Huwag yung murang ano tumatagos sa ano sa laman, 'di ba? Not unless kung minumura ka din itong tao na to, kung minura ka din itong tao na to, balikan mo rin lang siya ng isang mura, isang beses kanyang minura. Murahin mo siya ng isang beses, ganun lang yun. 'Di ba? Eh, ikaw halagang halatang halata ka talaga na ano eh, na sa personal kong opinion eh, bayaran ka talaga eh. Talagang pera ang ugat ng lahat ng ano pinagsasabi mo. 'Di ba? Sino pa maniniwala sa iyo ngayon, no, 'di ba? Sino pa ngayon ang magtitiwala sa iyo na magpapabanat? Wala na dahil ikakanta mo sila, anak ng patuting. Oo. Bukas yata mag-ano siya. Bukas ay may meron siyang bagong post ngayon. Tinatanong siya kung si Mayor Sara nga parang malakas pang ano. Ang sabi niya, mo, kapwa niya itong mga kaibigan, DDS ha, nilaglag niya mga kaibigan, no, di ba? tao pa rin ako mag-desisyon. Ang mga ganun na naman yung tignan. Pero bigyan mo ako ng Kumbaga parang ang ano, lahat ng maamoy nila na pwedeng maging balakid sa politika, sa side nitong ano, Sara, parang ganun eh. Parang ganun yung nakikita ko eh. Yung sa side, yung magiging balakid dun sa side ng DDS, inuumpisahan na nila mga kaibigan na banatan sa social media, siraan sa social media, 'di ba? Hindi mo pwede basta lang siraan ng ano, kailangan meron kang pinagbabase. Paano mo sisiraan ng isang Isko Moreno? 'Di ba? Eh kung nakita mo nga yung pinagagawa niya sa Metro Manila, sa Maynila, 'di ba? Yung mga imposible nagawa ni Mayor Isko doon, oh. So ang sinisigaw naman ng mga tao, yung iba na kaya mong gawin niya sa Manila, baka kaya mo rin gawin sa national. Parang ganun yung ano, pulso ng ibang tao eh. 'Di ba? Kaya ang hirap talagang mag-ano sa politika talaga. Hindi natin alam mga kaibigan kung anong mangyayari sa 2022 mga kaibigan, kung paano tayo makikipagpaligsahan mga kaibigan sa mga manok natin sa 2022. Kaya Apo Lakay, ako. Siyempre, standard bearer natin mga kaibigan, siyempre si Apo Lakay, kung anong posisyon yung tatakbuhin ni Apo Lakay. Hindi ako papayong talaga na hindi tatakbo si Apo Lakay natin mga kaibigan. Di ba? Yan din ang sigaw ng mga ano, ng mga FFCI, ng mga FLM family. Hindi dahil na natin sa botohan, no, di ba? Sino yung pinakamaraming ano na FLM Mastran o di yun ang kailangan na sundin ni Apo Lakay. Siyempre, taong bayan na magdi-decide kung tatakbo si Apo Lakay o hindi, di ba? Parang ganun lang. Oh. ano. Kasi minsan kulang naman yung binibigay mong binabasa ko eh. Kulang naman daw minsan yung binibigay mong binabasa ko. Talagang ano mga kaibigan, hindi mo talaga pwede pagkatiwalaan ito mga kaibigan, talagang ilalaglag ka nito. 'Di ba? May halaga, o 'di ba? O ngayon, ito walang bayad yung paglaglag na siya mga kaibigan, obligado siya diyan mga kaibigan kasi talagang nahuli-huli siya mga kaibigan. Talagang kailangan umamin siya kung sino yung nasa likod niya. O 'di ba? Eh hindi natin alam yung nasa likod nito, meron pa bang nasa likod, di ba? Bayan mga kaibigan, tingnan natin. Oo. Ha? Sa capital letter mo, ha? Capital letter mo. O sige, Mars. Ingat, ingat, Mars. Napatuting ka talaga. Oo. Talagang ano, wala na sinabi ito mga kaibigan, hindi mo talaga ito pwede pagkatiwalaan sa mga ano,
yung mga ano na bagay, mga kaibigan, ilalaglag ka talaga nito. Hindi siya may kasalanan eh. Siya nag-utos sa akin. Ay, naku mga kaibigan. Di ba? Ayan na napapala mo. Yot ba? Di ba? Ano sa'yo, Francis Leo Antonio Marcos lang ang malakas. Karma is real. Di ba? So, ayan, mga hudas. Ako, sana yung darating na lang sa inyo dyan, mga sorpresa na lang. Di ba? Antayin nyo yung rest back ng aming apulakay sa inyo. Di ba? Nabitawan na niya yung salita na yan at hindi na niya palalampasin yan. So, kompleto, Ricardo, lahat ng ebidensya nandirito. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Di ba? Mga lawlawen yan dyan. Ano? May paano-ano pa, ganito, ganyan eh. Bukas reaksyon na naman natin yung yung press kong nilawlaw mga kaibigan. Dalawa na lang yata yung inimbita mga kaibigan. Hindi ka tulad dati, 6, 8, baka baka malaki ang lagayan ngayon mga kaibigan, baka malaki yung yung bigayan. Hindi na afford mga kaibigan, nagtitipid na. Kagbiyag, Francis Leo Antonio Marcos, nag-iisa kang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Ramdam ko, malapit ka na namin makasama. Mabuhay ka, Francis Leo Antonio Marcos. Ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Saludo ang sambayanan sa iyo, Apulakay Agbyag.